Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng pre-mining. Paano ito ginawa kay XRP at bakit ito ay may malaki at kontrobersyal na epekto sa presyo, decentralization at security ng buong XRP ecosystem. Kung isa kang baguhan na gustong maintindihan kung bakit kakaiba sa XRP kumpara sa iba tulad ni Bitcoin, ay huwag mong palalampasin ang paliwanag na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang tinatawag na pre-mined supply dito sa crypto? Ang pre-mining ay nangangahulugang may mga coin na ginawa na agad bago pa man maging public ang isang cryptocurrency. Hindi katulad ng ibang coin gaya ni Bitcoin na unti-unting namimina gamit ang proof of work. Sa XRP ay buo nang ipinanganak sa simula pa lamang ng kanyang blockchain journey. Noong ma-launch po ang XRP Ledger, ginawa agad ang kabuuang supply na 100 billion XRP. Hindi na ito nadadagdagan. Kaya kung iisipin, parang isang wallet na nilagyan agad ng lahat ng kayamanan. Tapos ang tanong ay kung paano ito hahatiin at ilalabas. Pagkatapos malikha or ma-create ang 100 billion na XRP, ay ganito po yung naging distribution. 80 billion na XRP ay napunta kay Ripple, ang kumpanyang bumuo ng XRP. Ang 20 billion XRP naman ay ibinigay sa mga co-founders at saka core development team. At meron namang konting porsyento, nasa 0.2% na ipinamigay sa publiko bilang airdrop. Pero teka, para hindi mabigla ang market, 55 billion XRP sa hawak ni Ripple ay inilagay sa isang escrow account. Bawat buwan, 1 billion XRP lang ang maaring lumabas at kung hindi ito magamit ay babalik ulit sa escrow. Ibig sabihin, may mechanism para kontrolin ang paglabas ng XRP sa market para hindi po masyadong magalaw ang presyo. Ngayon ay bakit po hindi namimina si XRP? Ito po ang isa sa pinakamalaking pagkakaiba ni XRP kay Bitcoin. Si Bitcoin ay gumagamit ng tinatawag na proof of work. Dito, libo-libong computers ang nagkukompete para ma-solve ang isang complex na puzzle. Kapag may nakasolve, may bagong Bitcoin na nakikreate. Pero si XRP, dahil pre-mined na, wala nang kailangang imina. Hindi kailangan ng malalakas na computer. Ang ginagamit ni XRP ay isang mas energy efficient na proseso, ang tinatawag na federated consensus. Dito may mga validator server na nag-a-agree kung alin ang mga valid na transaction. Wala na pong mining, walang puzzle, walang energy waste. Ngayon ay bakit po mas environment friendly itong si XRP? Dahil nga wala siyang proof of work mechanism, hindi kailangang magsunog ng kuryente para lang mapagana ang kanyang blockchain. Kaya si XRP ay isa sa mga cryptocurrency na may pinakamababang carbon footprint sa buong crypto space. Habang maraming bansa ang nangangamba sa environmental impact ng crypto, si XRP ay pasok po sa standard pagdating sa green blockchain technology. Ano naman po ang mga bintahe ng pre-mined supply? Una ay energy efficient. Walang kailangang mining farm. Pangalawa, mas mabilis ang transactions. Kayang mag-process ni XRP ng transaction sa loob lamang ng 3 to 5 seconds. Pangatlo, predictable ang supply. Walang sorpresa. Alam ng market kung gaano karami ang circulating supply kada buwan. At panghuli, may pondo agad ang project. Hindi kailangang umasa sa donation o future mining rewards. May sapat na XRP si Ripple para pondohan ang development, marketing at global adoption ng project. Pero ano naman ang kahinaan nito? Ang unang issue
ay ang tinatawag na centralization. Dahil 80% ng initial supply ay hawak ni Ripple at ng mga founder, maraming kritiko ang nagsasabing baka masyadong centralized ang control. Pangalawa ay walang mining incentive. Kay Bitcoin, may reward ang miners, kaya maraming gustong lumahok sa security ng network. Kay XRP, nakasalalay lang ito sa mga validator na walang direct financial gain mula sa validation. Pangatlo ay ang price volatility. Kahit may escrow, ang laki ng supply at monthly releases ay posibleng makaapekto pa rin sa presyo ni XRP. Ngayon ay paano po natin ito ikukumpara kay Bitcoin? Si Bitcoin, unti-unting umiikot sa supply cap na 21 million lamang. May mining, may electricity cost, at ito ang dahilan kung bakit tumataas ang gastos habang lumilipas ang panahon. Si XRP sa kabilang banda ay may fix na 100 billion mula sa simula pa lamang. Hindi kailangan ng mining para gumana ang network. Kung ikaw ay nag-uumpisa pa lamang sa crypto, mahalagang tandaan na hindi lahat ng crypto ay pareho ng modelo. May mga token tulad ng XRP na ginawa ng buo sa simula pa lamang. Ito ay may mga benefits sa bilis at efficiency, pero may kontrobersiya rin sa control. Ang dapat mong gawin ay unawain ang tokenomics ng bawat project. Tingnan mo kung sino ang may hawak ng supply, paano po ito nilikha, paano ito ginagamit, at paano ito ilalabas sa market. Ang pag-unawa sa pre-mined supply ng XRP ay magbibigay po sa atin ng edge bilang isang crypto investor. Hindi lang basta hype ang ating pinakikinggan, kundi ang mismong disenyo ng sistema. Sa kabuuan, ang pre-mined supply ng XRP ay parang double-edged sword. Isa itong napakagandang innovation pagdating sa bilis, efficiency at low-cost transactions. Pero isa rin itong dahilan kung bakit maraming nagtatanong kung masyado bang hawak ni Ripple ang kapalaran ng coin na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.